Ako po si Jasper Valdez. Isa po akong arkitekto. 27 years old. Nakatira po sa General Trias sa Cavite. Ibabahagi ko lang po sana ang karanasan ko sa isang lugar sa Northern Luzon na kung saan meron kaming malaking project, isang hotel and resort. Pero bukod sa magandang tanawin, meron akong nakita na hindi maipapaliwanag ng kahit sinong scientifico. Isa akong simpleng arkitekto na may mangilan-ngilang project sa Cavite. Madalas residential mga nagbibigay sa akin. Matuturing mo ng swerte iyan dahil sa dami din naman ng mga arkitekto at inhinyero dito, napakahigpit ng kompetisyon dito pa lang sa lugar namin. 2 taon ang lumipas at nabigyan ako ng malaking break sa karera ko. Nakatanggap ako ng tawag mula sa kaibigan kong inhinyero na si Teddy. Meron daw kaming pagsasamahang malaking project. Ang may-ari daw ay 2 Koreano na nabighani sa ganda ng Pilipinas. Magpapagawa sila ng hotel and resort sa nabiling ilang ektaryang lupa. Kaya ilang araw ay tumulak na kami sa site para magsagawa ng analysis at magiging design namin. Dumating kami roon ng Huwebes ng umaga. Malaki nga ang lugar at may magandang tanawin. Naglibot kami kung paano ang magiging plano. Medyo mahirap kasi ang lugar para makapasok ang mga truck at backhoe para umpisahan ng hukayin ng pundasyon. Nag-ikot lang kami ng kaibigan ko sa site. Nag-usap kung saan ihaharap ang building. Nagtatalo kami kung anong magagawin sa mga puno na makakaabala sa pagtayo ng building. Ang gusto ko sana ay panatiliin ito at kung maaari ay i-enhance na lang. Total resort naman ang gagawin namin. Pero ayaw niya. Mas makakatipid at mas mabilis daw ang pagtatayo kung puputulin na lang ang mga ito. Nagkasundo kami na ang iba ay puputulin habang ang iba naman ay pagagandahin. Hanggang sa napansin namin na may tatamaan pala kami isang punso. Halos kasing taas na namin ito. Mukhang matagal na ito rito dahil napaliligiran na ito ng iba't ibang halaman. Sinabi ng kasama ko na kailangang patagin ang lahat ng sagabal sa pagtatayo ng hotel. Kakain din ng malaking kalupaan ng itatayong 3 swimming pool at iba pang atraksyon ng proyekto. Pagkatapos noon ay umuwi na muna kami sa Cavite. Magsasagawa muna ng paunang plano at disenyo at isasangguni ito sa 2 Koreanong kliyente namin. Pagkatapos ng 1 buwan na pabalik-balik na konsultasyon at mga problema, nakaraos kami at nakapagbigay na ng pinal na plano para sa hotel and resort. Sa susunod na linggo ay tutungo kami ulit ng kasama ko para pasinayaan ang paghuhukay ng pundasyon at pagpatag ng lupa. Sinimulan na ang proyekto. Ang ibang puno ay naputol na at napatag na ang mga lupa na sagabal, pati na ang punso. Sa loob ng 1 buwan magrerenta muna kami ng apartment dito sa lugar para mas matutukan ang proseso ng pagpapatayo. Maayos naman at wala kaming naging aberya mula umpisa. May 1 linggo na kami nagtatrabaho dito at on time kami pagdating sa schedule. Baka mapaaga pa nga uwi namin sa Cavite pag nagkataon. Isang araw magkasama kami ni Teddy sa opisina. May pumasok na 2 trabahador na nakikiusap na baka pwedeng kunin na nila ang sweldo nila ng pang 5 araw dahil ayaw na nilang magtrabaho doon sa site. Ikinagalit ito ni Teddy dahil una maantalang regular na palitan ng mga labor at kukulangin kami sa tao. Panay naman ang pasensya ng 2 labor dahil hindi raw nila kayang magtrabaho pa roon. Paggalit na iniabot ni Teddy ang mga sweldo ng 2 at kagad itong pinaalis. Paglabas ng 2 trabahador ay sinundan ko sila. Tinatanong ko anong naging problema, bakit biglaan silang titigil sa trabaho. Pinatabi nila ako sa gilid at nagsimula ng magkwento, pero sa mahinang boses. Tinanong muna ako ng isa kung naniniwala ba daw ako sa aswang. Hindi ako sumagot pero nagpatuloy siya ng kwento. Silang 2 daw kasi ang naatasan na tumibag ng punso sa may kanlurang bahagi na dulo ng site. Sa totoo lang daw nag-aalangan silang tibagin ito dahil naniniwala sila na ang mga punso ay pinaninirahan ng mga elemento at kung ano pang lamang lupa. Pero syempre dahil trabaho daw nila iyon, wala naman silang magagawa kundi sumunod. Sinisimulan na daw nilang tibagin ng punso. Wala naman silang nakita o naramdamang kakaiba.
hanggang sa makarating na sila sa pinakababa at nakita ang malaking butas dito na sa tansya nila ay kasya ang tao. Hindi na lang nila ito pinansin at tinabunan na lang para matakpan ang butas. Noong matapos sila ay kagad silang umalis para ipatag pa ang ibang parte. Pero bago iyon nakarinig sila ng alulong sa di kalayuan. Kinabahan sila at nagsimula ng tumakbo. Noong gumabi na daw at naghahanda na sila ng kakainin para sa hapunan, mas madaming alulong ang naririnig nila. Pero hindi ito alulong ng aso. Nakakakilabot daw ang gabi na iyon. Noong matutulog na daw sila ay nagising silang dalawa na parang may umaaligid sa paligid ng barracks. Makakarinig sila ng kaluskos at mga tapak sa graba sa gilid nila. Wala ring tigil ang pagkahol ng aso. Inisip nila baka ito ay mga magnanakaw ng gamit o kaya mga bakal na pwedeng ibenta sa junk shop. Kaya tumayo silang dalawa para ilawan ng paligid at tignan kung sinong naroon. Sa paglabas pa lang nila ng pinto ay nakita nila ang tatlong nilalang. Kulay puti ang mga balat nito. May mahabang buhok na puti rin. Mahabang mga daliri sa kamay. Itim na itim ang mga mata at may mga pangil ng ngipin. Sa sobrang takot daw nila ay napasigaw sila at pinagbabato ang mga pinaniniwalaan nilang aswang. Nakita nila ang mga ito ay tumalon at lumusot sa ilalim ng lupa at kagad naglaho sa kanilang mga paningin. Natapos ang kwento ng dalawang trabahador sa isang babala na mag-ingat daw kami dito. Hindi daw kasi lahat ng bagay-bagay ay naituturo sa eskwelahan. Maigi rin daw na iwasan ang pagpapapunta ng tao kung saan ang pinatag na punso. Paniniwala nilang dalawa na ang punso na pinasira namin ay mga bahay ng mga aswang na naggambala namin at maghihiganti ito. Umalis na kaagad ang dalawang trabahador at nagpasalamat. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa kwento na yon dahil wala pa akong narinig na aswang na umaayon sa description nila kanina. Hindi ko rin ito kinuwento kay Teddy. Alam kong tatawanan niya lang ako. Natapos ang araw na iyon at sabay na kami ni Teddy pabalik sa inuupahan naming apartment. Nag-uusap kami habang nasa biyahe. Pinag-uusapan kung magdadagdag pa kami ng tao dahil sa pag-alis ng dalawang trabahador kanina. Hindi pa kami nakalalayo may nakita kami isang kumpulan ng tao na taga roon sa lugar. Halos maharangan kasi nila ang kalsada na dinaraanan namin. Binuksan ko ang bintana ng sasakyan at tinanong ang isang osisero. Sinabi nito na may dalawang bangkay ang nakita sa kalsada. Wakwak daw ang mga sikmura. Bumaba ako sa sasakyan kahit binabalaan ako ni Teddy. Sinilip ko kung sino mga bangkay at nagulat ako na ito ang mga tauhan namin kanina na biglaang umalis. Ang mga mata nila ay dinukot. Punong-puno sila ng mga tila hiwa sa mukha at buong katawan. Nakalaylay ang mga bituka na pinira-piraso. Parang galit na galit ang gumawa nito. Tingin ko pinatay sila dahil sa paghihiganti at hindi para kainin. Umalis kami ng gulantang ni Teddy. Pinag-usapan namin ito hanggang makauwi ng apartment. Noong umaga kinabukasan, mag-isa lang ako sa site dahil si Teddy ay nakikipag-usap sa supplier para sa ilang furniture. Nagmamando ako ng tao nang biglang may lumapit sa akin na bata. Tinapik ako at may sinabi siya sa akin. Dapat hindi ninyo sinira ang bahay nila. Dapat nag-ingat kayo. Hindi basta-basta ang pagpapalaya sa mga unang nakatira dito. Wala kayong respeto. Mamamatay kayong lahat. Walang matitirang buhay. Kinilabutan ako sa bata na kaagad namang pinaalis ng isa kong tauhan. Hindi ko kilalang bata at wala rin nakakilala sa mga taong naroon. Pero hindi nawala sa isip ko ang mga binitawan niyang pahayag. Natapos na naman ang isang araw na produktibo. Umuwi ako mag-isa sa apartment at binili ng mga tao ko na ingatan ng mga gamit at ayusin ito. Kinaumagahan, nakatanggap ako ng tawag sa isang pulis. Tinatanong niya kung kami raw ba ang mga tagapangasiwa ng proyekto sa kinaluluguran nila ngayon. At sinabi kong oo. Agad niya rin akong pinapupunta sa site para makita ang isang insidente. Nagmadali kami ni Teddy na bumalik sa site.
Pagdating roon ay may ilang pulis at mga osisero ang nakatipon sa harap ng site namin. Kaagad naming tinungo ang mga pulis at pinakita ang mga bangkay ng lahat ng tauhan namin na natutulog sa barracks. Ang lahat ng 12 naming tauhan ay patay. Wakwak ang sikmura. Puno ng mga kalmot ang katawan at nawawala ang mga mata. Walang natirang buhay. Nagkaroon ng investigasyon at kaagad na pinapatigil ang pagpapatayo ng proyekto. Kinausap namin mga Koreanong kliyente namin at sumang-ayon sila na ipatigil muna ang ginagawa namin. Itutuloy na lang ito kapag natapos ng investigasyon ng mga pulis. 2 araw pagkatapos noon, aalis na kami sa apartment ni Teddy at uuwi muna ng Cavite. Kaso may naiwan akong gamit sa opisina namin sa site at kailangan namin bumalik roon bago kami umuwi. Pagdating namin sa site ay bumungad kaagad sa amin ang isang napakalaking punso sa mismong gitna. Triple ang laki nito sa punso na tinibag namin noong nakaraan. Hindi namin malaman kung paano ito nagawa sa loob lang ng 2 araw na hindi namin pagpunta. Umuwi na kami ng Cavite at sinabi ko kay Teddy na humanap na lang siya ng ibang kasama kung sakali man na itutuloy pa niyang proyekto sa kliyenteng Koreano.